Si Jake ay 12 taong gulang lamang, ngunit tila mas matanda sa kanyang edad kung mag-isip. Lumaki siya sa isang maliit na baryo na napapaligiran ng malawak na palayan. Sa umaga pa lang, ang hangin ay puno ng amoy ng hilaw na palay. At ang bawat kaluskos ng mga manggagapas ay parang isang musika na nagpapaalala sa kanya kung gaano kahirap ang buhay. Minsan, habang papunta siya sa eskwelahan, tinatanaw niya ang kanyang mga magulang na nakayuko sa ilalim ng araw, hawak ang kanilang karit, nag-aani ng palay. Ang bawat kumpol ng palay na kanilang iniipon ay nangangahulugan ng ilang pisong idadagdag sa pang-araw-araw na gastusin. Isang pang-araw-araw na pakikibaka na hindi maitatanggi. Kailan kaya tayo hindi maghihirap? Minsang naitanong niya sa kanyang ina habang kumakain sila ng lugaw sa umaga. Sa simpleng mesa ng kanilang bahay, may mangilan-ngilang saging na pang-ulam at isang pitsel ng tubig. Ang kanyang ina ay ngumiti lamang. Pagod ang mga mata ngunit puno ng pag-asa. Darating din ang araw na giginhawa tayo, anak. Basta magpatuloy ka lang sa pag-aaral. Ikaw ang pag-asa natin. Madalas, inuuna ng kanyang mga magulang ang matrikula niya sa eskwelahan kaysa sa kanilang sariling pangangailangan. Kapag ang kita mula sa palayan ay hindi sapat, inuuna pa rin nila ang baon ni Jake. Kapalit nito, may mga gabing natutulog sila nang hindi man lang nakakain ng maayos. Ilang beses niyang narinig ang kanyang ina't ama na nag-uusap ng pabulong sa gabi, nagpaplano kung paano pagkakasyahin ang perang natitira. Hindi ito lingid kay Jake. Alam niya ang sakripisyo ng kanyang pamilya. Kaya naman sa bawat pagkakataon, sinisikap niyang maging karapat-dapat sa mga sakripisyong iyon. Jake, tandaan mo, madalas sabihin ng kanyang ama, ang edukasyon mo ang magiging susi sa mas magandang buhay para sa atin. Kaya gawin mo ang lahat para magtagumpay. Sa eskwelahan, kilala si Jake bilang isang masipag at masigasig na estudyante. Madalas siyang pinupuri ng kanyang guro, si G. Dominguez. Mga bata, sabi ng guro minsan sa klase, si Jake ay isang halimbawa ng masipag na mag-aaral. Hindi hadlang ang kahirapan para mag-aral at magtagumpay. Sa sipag niya, sigurado akong malayo ang mararating niya. Nagiging inspirasyon niya ang mga salitang iyon. Ang bawat medalya, bawat papuri mula sa kanyang guro ay parang maliit na ilaw na tumutulong sa kanyang makakita ng landas sa gitna ng dilim ng kahirapan. Tuwing makakauwi siya galing eskwelahan, ipinapakita niya sa kanyang mga magulang ang kanyang mga proyekto at mataas na marka. Bagamat pagod, kitang-kita niya sa kanilang mga mata ang pagmamalaki at tuwa. Maganda ang performance mo, Jake, sabi ng kanyang ina isang gabi. Pero huwag kang makakalimot na tumulong sa mga gawaing bahay, ha? Opo, Nay. Pagkatapos ko pong mag-review, lilinisin ko na po ang kusina, sagot niya habang tinatapos ang kanyang assignment. Habang lumilipas ang mga araw, hindi nawawala ang kanyang pangarap. Pinangarap niyang makapagtapos ng pag-aaral at balang araw ay mabigyan ng ginhawa ang kanyang pamilya. Iniisip niya kung paano kaya ang buhay nila kung may regular na pagkain sa mesa, kung hindi na kailangang gumising ng sobrang aga ang kanyang mga magulang para magtrabaho sa palayan, at kung maaari silang magpahinga nang hindi iniisip ang susunod na gastusin. Jake, sabi ng kanyang guro isang hapon, alam kong mahirap ang buhay mo, pero tandaan mo, kahit gaano kahirap, laging may pag-asa. Huwag kang bibitiw sa pangarap mo. Opo, sir. Gagawin ko po ang lahat para makapagtapos. Ang mga salitang ito ay nagtulak kay Jake na magpatuloy kahit maraming balakid. Dumating ang mga araw na kailangan niyang maglakad ng ilang kilometro papuntang eskwelahan dahil walang pamasahe. Minsan, naranasan niyang magpasa ng proyekto na gawa lamang sa mga materyales na nahanap niya sa paligid. Ngunit sa kabila nito, hindi siya nagreklamo. Alam niyang ang bawat hakbang ay papalapit sa kanyang pangarap. Sa baryo, kilala si Jake bilang isang mabait at masipag na bata. Tuwing Sabado, tumutulong siya sa kanyang mga magulang sa palayan. Minsan ay nakikiusap siya sa mga kaibigang may kaya upang makakuha ng libreng papel o lapis. Jake, bakit hindi ka humingi ng tulong sa mga guro mo? Tanong ng isang kaklase. Baka may maitulong sila sa'yo. Salamat pero kaya ko ito, sagot niya.
Ayoko nang magdagdag ng abala sa kanila. Kaya ko ito basta magsikap lang ako. Unti-unti, nabuo sa isip ni Jake ang layunin niya. Hindi siya lamang nag-aaral para sa sarili niya. Nag-aaral siya para sa kanyang pamilya. Sa bawat pagbanggit ng kanyang guro ng salitang pangarap, nadaragdagan ang kanyang determinasyon na baguhin ang kanilang kalagayan. Nakikita niya ang sarili sa hinaharap bilang isang matagumpay na profesional, isang taong makakatulong sa kanyang pamilya at sa kanilang baryo. Ang hirap ng buhay sa baryo ay tila isang malupit na guro na nagtuturo kay Jake kung paano maging matatag. Sa bawat araw na nakikita niya ang kanyang mga magulang na nagpapakahirap, sa bawat pagkakataon na inuuna nila ang kanyang matrikula kaysa sa sariling kaligayahan, unti-unting tumitibay ang pangarap ni Jake. Alam niyang ang mga sakripisyong ito ang nagbibigay sa kanya ng lakas at inspirasyon upang magpatuloy. Hindi mapakali si Jake habang binabasa ang isang lumang kwento sa paborito niyang aklat. Hindi maalis sa isipan niya ang mga binanggit ng kanyang guro tungkol sa pag-abot ng pangarap, pero may isa pang inspirasyon na mas malapit sa kanyang puso, ang kanyang pamilya. Nakatira sila sa isang payak na kubo sa gilid ng palayan. Ang kanilang tahanan ay napapaligiran ng tanawin ng kabundukan at malawak na kalangitan. Ngunit sa simpleng bahay na iyon, doon nabuo ang pinakamahalagang bahagi ng kanyang pagkatao. May 3 siyang kapatid. Si Gab ang panganay, 19 na taong gulang, si Tina na 10 taong gulang, at si Isko na 7 taong gulang. Si Gab ang pinakapanganay sa magkakapatid. Sa edad nitong 19, halos siya na ang pumuno sa mga pagkakataong wala ang kanilang mga magulang dahil sa pagtatrabaho. Si Gab ang nagtuturo kay Tina at Isko kung paano gumawa ng kanilang mga assignment kapag abala si Jake. Siya rin ang nagluluto ng hapunan kung gabi, na kadalasan ay binubuo lamang ng kanin, gulay, at paminsang itlog. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unti niyang binibigyan si Jake ng mga aral sa buhay na higit pa sa matututunan sa paaralan. Jake, alam mo, madalas sabihin ni Gab habang sila'y nagtutulungan sa paggawa ng mga gawaing bahay. Hindi porket mahirap tayo, titigil na tayo sa pag-abot ng pangarap. Lahat ng hirap, may kapalit na ginhawa yan. Kapag naririnig ito ni Jake, napapangiti siya. Sa totoo lang, iniidolo niya ang kanyang kuya. Si Gab ang dahilan kung bakit nagiging mas matatag si Jake sa bawat hamon ng buhay. Kung tutuusin, kahit si Gab ay mahirap din ang pinagdadaanan. Wala siyang sapat na oras para makapagpatuloy ng kanyang sariling pag-aaral, ngunit hindi ito naging dahilan upang mawalan siya ng sigla sa pagtulong sa kanilang pamilya. Gumigising siya ng madaling araw para tumulong sa bukirin at bumabalik lang sa bahay kapag magdidilim na. Ang mga baryo sa paligid nila ay nakikilala si Gab bilang isang masipag at maaasahang kabataan. Lagi siyang handang magbigay ng oras para sa kanyang mga kapatid at sa kanilang mga magulang. Kuya, bakit ka lagi pa ring masaya kahit pagod ka na? Tanong ni Jake minsan habang inaayos nila ang kanilang lumang bubong bago bumuhos ang ulan. Huminto si Gab sa pagtatrabaho at tumingin kay Jake, isang kindat ng ngiti ang bumakas sa kanyang muka. Alam mo Jake, iniisip ko lang lagi na ang ginagawa ko ay para sa inyo. Kapag alam mong ang ginagawa mo ay may layunin, parang nawawala ang pagod. Hindi maipaliwanag ni Jake, pero tuwing naririnig niya ang mga salitang iyon mula kay Gab, parang may umaalab na inspirasyon sa kanyang puso. Kaya kahit abala siya sa pag-aaral, tuwing Sabado't Linggo, tumutulong siya sa mga gawaing bahay. Hindi siya mahilig magreklamo dahil naisip niya, kung kaya ni Gab na harapin ang mga hamon ng walang reklamo, kaya rin niya. Ang ugnayan nilang magkakapatid ay isa sa pinakamagandang aspeto ng kanilang buhay. Kahit simple lang ang pamumuhay, napuno ito ng saya at kulay. Si Tina at Isko, bagamat mas bata, ay laging nagdadala ng sigla sa bahay. Si Tina ay mahilig sa sining. Madalas siyang gumuhit gamit lamang ang lapis at mga luma niyang papel. Ang mga iginuguhit niya ay madalas na tanawin ng kanilang baryo, mga puno ng palay at mga tao sa paligid. Si Isko naman ay mahilig tumulong sa maliliit na bagay tulad ng pag-aalaga ng kanilang 2 munting manok at pagtulong sa paghuhugas ng pinggan. Kahit maliit ang kanilang tahanan,
Tila may malaking pamilya ang nakatira dito dahil sa init ng pagmamahalan at pagtutulungan. Kadalasan, ang kanilang hapunan ay simpleng nilaga o sinangag, pero habang kumakain sila ng sabay-sabay, punong-puno ang mesa ng kwentuhan. Si Gab ang nagkukwento ng mga nakakatawang pangyayari sa bukirin. Si Tina ay nagbabahagi ng kanyang mga guhit, at si Isko ay nagpapakitang gilas sa mga bagong kantang natutunan niya sa eskwelahan. Sa ganitong mga sandali, nakakalimutan nila ang pagod at hirap ng araw. Ang mga tawanan at halakhakan ay nagbibigay liwanag sa kanilang maliit na tahanan. Jake, minsang sabi ni Gab habang nag-aayos ng kanilang huling pananim bago ang anihan, huwag mo nang alalahanin ang mga bagay na wala tayo. Magpasalamat tayo sa kung anong meron tayo ngayon. Ang mahalaga, magkakasama tayo. Tumango si Jake, ngunit sa loob-loob niya, alam niyang hindi niya maitatangging nais niyang mabigyan ng mas magandang buhay ang kanyang pamilya. Sa tuwing makakakita siya ng mga kaklase niyang may bagong sapatos o masarap na baon, hindi maiwasang masaktan ang kanyang kalooban. Ngunit sa bawat gabing nagsasama-sama sila sa bahay, napagtanto niyang higit sa materyal na bagay, ang pagmamahalan nilang magkakapatid at ang pagiging buo ng kanilang pamilya ang tunay na kayamanan. Isang araw, habang nagpapahinga sila sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga, tinanong ni Jake si Gab tungkol sa mga pangarap niya. Kuya, ano bang pangarap mo? Pangarap ko? Simple lang. Gusto kong makita kayong lahat na nakapagtapos. Gusto kong makita na hindi na natin kailangang maghirap tulad ng ginagawa natin ngayon. Natigilan si Jake. Ang simpleng pangarap na iyon ay tila isang mabigat na responsibilidad na ipinapasa ni Gab sa kanya. Pero sa halip na panghinaan ng loob, lalo siyang nagkaroon ng determinasyon. Sa kanyang isipan, sinabi niya sa sarili, gagawin ko ang lahat para matupad ang pangarap ni Kuya. Mula sa araw na iyon, mas pinahalagahan ni Jake ang bawat pagkakataong kasama niya ang kanyang mga kapatid. Nais niyang makuha ang lakas ng loob ni Gab, ang sigla ni Tina, at ang pagiging masayahin ni Isko. Sa mga simpleng bagay, natutunan niyang ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa kung ano ang mayroon ka, kundi sa kung sino ang kasama mo sa paglalakbay. Isang maalinsangan na hapon, nagpunta si Gab sa bukid para tulungan ang kanilang mga magulang sa pagtatanim. Nakasanayan na nilang magkakasamang magtrabaho, at kahit madalas siyang sumasalo ng bigat ng gawain, hindi kailanman nakita ni Jake si Gab na nagreklamo. Lagi itong nakangiti, may banayad ng ngiti na tila nagsasabing, kaya natin ito. Ngunit ang araw na iyon ay naging iba, isang araw na nagdulot ng pagbabago na hindi inasahan ng pamilya ni Jake. Habang abala sa pag-aalaga ng kanilang pananim, napansin ni Gab ang mga kabundukan sa di kalayuan. Noon pa man, natutunan na nilang mag-ingat sa mga pagbagsak ng bato mula sa taas. Hindi bihira sa kanilang baryo ang mga ganitong insidente, lalo na kapag tag-ulan o kapag ang lupa ay biglang lumalambot. Kaya't tuwing nagtatrabaho, laging alerto si Gab sa paligid. Subalit sa araw na iyon, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Jake, alalayan mo si Tina. Tiyakin mong nasa lilim siya. Tinawag ni Gab ang nakababatang kapatid habang inilalagay ang mga punla sa lupa. Tumango si Jake at ginabayan ang kapatid patungo sa mas malamig na bahagi ng palayan. Habang ginagawa iyon, napansin niyang parang natigil si Gab sa kanyang paggalaw. Napansin din ng kanilang ama ang nangyari at lumapit upang alamin ang dahilan. Sinundan ng tingin ni Jake ang direksyon ng tingin ni Gab. Isa lamang ang tumambad sa kanila. Isang malaking bato, dahan-dahang gumugulong pababa mula sa bundok. Gab, alis ka dyan, sigaw ng kanilang ama. Sa sandaling iyon, natulala si Jake. Ang malaking bato, tila nag-aalangan sa bawat pag-ikot, ay biglang bumilis. Tumakbo si Gab palayo, ngunit hindi sapat ang bilis upang maiwasan ang malaking tipak ng bato. Sa isang iglap, bumagsak ang bato sa kinatatayuan ni Gab. Tahimik ang paligid pagkatapos ng pagbagsak. Para bang huminto ang mundo ng mga sandaling iyon. Si Jake, na nasa lilim kasama si Tina, ay hindi agad naintindihan ang nangyari. Ngunit nang makita niya ang ekspresyon ng kanyang ama, ang gulat at sakit na hindi maitatago, unti-unti niyang napagtanto kung ano ang nangyari. Kuya,
Sigaw ni Jake habang tumatakbo patungo sa lugar kung saan bumagsak ang bato. Naroon ang ilang kapitbahay, nagmamadaling tumulong upang alisan ng tipak ng bato si Gab. Subalit nang tuluyan nilang naiangat ito, hindi na siya gumagalaw. Basag-basag ang kanyang karit na hawak at ang mukha niyang laging nakangiti ay tila huminto na sa pagpapakita ng ligaya. Hindi makapaniwala si Jake. Ang kuya niyang laging andyan para sa kanila, ang kuya niyang masipag at masayahin, ay wala na. Ang balita ay mabilis na kumalat sa baryo. Ang pamilyang dati laging magkakasama sa gitna ng hirap ay ngayoy nalugmok sa isang dagok na hindi nila inaasahan. Sa lamay ni Gab, tahimik lang si Jake. Hindi siya umiiyak sa harap ng mga tao, ngunit sa loob-loob niya ay para siyang pinupunit. Naroon ang kanyang mga magulang, ang kanyang mga kapatid, at ang kanilang mga kaibigan, lahat nagdadalamhati. Para kay Jake, parang naputol ang isang mahalagang bahagi ng kanyang buhay. Ang kanyang inspirasyon, ang kuya niyang idolo, ang nagsilbing haligi ng kanilang pamilya, hindi na muling babalik. "Jake, anak!" Pabulong na sabi ng kanyang ina habang hinahawakan ang kanyang balikat. Si Gab ay hindi na bumitaw kahit kailan. Ginawa niya ang lahat para sa atin. Nais niyang magpatuloy tayo. "Paano tayo magpapatuloy, Nay?" Tanong ni Jake. Halos hindi niya mailabas ang mga salita. Si kuya ang nagbibigay ng lakas sa atin. "Ngayon, ikaw na ang magiging lakas namin, anak," sagot ng ina. Sa sandaling iyon, kahit na puno ng pighati ang kanyang puso, unti-unting bumangon ang isang panata sa kalooban ni Jake. Hindi niya hahayaang masayang ang mga pangarap ni Gab. Sinabi niya sa sarili, "Ako na ang magtataguyod sa aming pamilya. Ako na ang magiging haligi nila." Simula sa araw na iyon, nagbago ang pananaw ni Jake. Hindi siya sumuko sa lungkot. Bagkus, ginamit niya ang sakit na naramdaman bilang lakas upang ipagpatuloy ang iniwang tungkulin ni Gab. Hindi na lamang siya basta isang masipag na mag-aaral. Naging katuwang na siya sa mga gawain sa bahay, sa bukirin, at sa pag-aalaga sa kanyang mga kapatid. Siya na ang gumising ng maaga upang magluto ng almusal, ang nag-aasikaso ng mga nakababatang kapatid sa umaga, at ang naghahanda ng kanilang mga gamit sa eskwela. Sa halip na magpadaig sa pighati, sinikap niyang maging matatag para sa kanilang pamilya. Tuwing bumabalik siya sa lugar kung saan nasawi si Gab, nananalangin siya. Hindi para bumalik ang nakaraan, kundi para magkaroon ng lakas sa hinaharap. Ang kanyang kuya ang nagturo sa kanya ng kahalagahan ng pagtutulungan at pagmamahal sa pamilya. Ngayon, si Jake na ang may hawak ng tungkulin na iyon. Bagamat nananatili ang kirot, natutunan niyang gawing inspirasyon ang alaala ni Gab upang magpatuloy sa buhay. Sa gitna ng kanilang maliit na tahanan, tila naririnig pa rin ni Jake ang boses ni Gab sa tuwing nagsasabi ito ng mga payo. Sa bawat sulok ng bahay, parang naroon pa rin ang presensya ng kanyang kuya, ang maaliwalas nitong ngiti, ang matiyaga nitong boses, at ang malakuya nitong yakap kapag nahihirapan siya sa eskwela. Ngunit ngayon, sa pagpanaw ni Gab, ramdam ni Jake ang bigat ng responsibilidad na iniwan nito. Alam niya na hindi maaaring maghintay, kailangan niyang kumilos. Isang gabi, habang tahimik silang nagsasalo sa simpleng hapunan ng sinangag at ginisang gulay, binitawan ni Jake ang isang panata na magbabago sa kanyang buhay. "Nay, Tay," bungad ni Jake, hawak ang kutsara sa kanyang kamay. "Simula ngayon, ako na ang bahala sa ating pamilya. Gagawin ko ang lahat para hindi masayang ang mga sakripisyo ni Kuya." Napatingin sa kanya ang kanyang mga magulang. Sa kabila ng kanilang kalungkutan, nakikita nila sa mga mata ni Jake ang determinasyon, ang parehong determinasyon na palaging taglay ni Gab. Tumango lamang ang kanyang ama at ang kanyang ina, bagamat nangingilid ang luha, ay ngumiti at sinabing, "Jake, alam kong kaya mo, at nandito kami para tulungan ka." Mula sa araw na iyon, sinimulan ni Jake ang masigasig na pagtrabaho. Tuwing bakasyon, hindi niya ginugugol ang kanyang oras sa paglalaro tulad ng ibang kabataan. Sa halip, nagtatrabaho siya sa palayan, tumutulong sa mga kapitbahay na mag-ani, at gumagawa ng mga gawaing bayan upang kumita ng kaunting pera. Sa mga araw ng pahinga, kung kailan ang iba ay nagpapahinga mula sa maghapong trabaho,
Siya ay abala sa pag-aayos ng mga gamit ng kanilang pamilya, sa pag-aalaga sa kanyang mga nakakabatang kapatid, at sa pagpaplano kung paano makakahanap ng mas maraming pagkakakitaan. Jake, bakit hindi ka nagpapahinga? Tanong ng kanyang kaibigan minsang nakita siyang abala sa pagsasaayos ng mga gamit sa palayan. Ang hirap ng ginagawa mo. Ngunit ngumiti lamang si Jake at sinabing, hindi pwedeng tumigil. Kung hindi ako kikilos, sino pa ang gagawa nito para sa amin? Habang patuloy siyang nagtatrabaho, hindi na lamang si Gab ang kanyang inspirasyon. Isang araw, may nahanap siyang lumang aklat sa eskwelahan tungkol sa isang bayaning mag-aaral na nagtagumpay sa kabila ng kahirapan. Ang kwento ng batang iyon, na kahit sa murang edad ay nagtrabaho sa araw at nag-aral sa gabi, ay tila naging salamin ng kanyang sariling buhay. Binasa niya ang aklat na iyon tuwing gabi, at sa bawat pahina, mas lalo siyang tumibay sa kanyang paniniwala na hindi hadlang ang kahirapan para makamit ang tagumpay. Anak, gabi na. Baka gusto mong magpahinga. Wika ng kanyang ina habang nakita siyang binabasa ang aklat sa ilalim ng gasera. Opo, Nay, sagot ni Jake, ngunit hindi pa rin niya binitiwan ang libro. Sa kanyang isip, ang bawat kwento ng tagumpay ay isang paalala na kaya rin niyang makaahon mula sa kanilang kalagayan. Hindi niya alam kung kailan, ngunit naniniwala siyang darating ang araw na magiging maayos din ang kanilang buhay. Sa kabila ng lahat, hindi naging madali ang lahat para kay Jake. May mga pagkakataong nadadapa siya sa harap ng maraming hamon. Isang umaga, habang nagdadala ng bigas sa baryo upang ibenta, natisod siya at nabagsakan ng mabigat na sako. Nasugatan ang kanyang tuhod at halos hindi na niya makakilos sa sakit. Subalit sa halip na sumuko, pinilit niyang bumangon at ipagpatuloy ang kanyang ginagawa. Iniisip niya, kung si kuya nga, hindi tumigil kahit pagod na, paano pa ako? Sa eskwelahan, kahit pagod mula sa pagtatrabaho, palagi siyang nag-uuwi ng mataas na marka. Ginawa niyang inspirasyon ang kwento ng bayani sa kanyang libro, pati na ang alaala ni Gab upang patuloy na magsikap sa pag-aaral. Madalas siyang tawagin ng kanyang guro, si G. Dominguez, para magbigay ng payo sa mga kaklase niyang nahihirapan. Mga bata, madalas sabihin ni G. Dominguez sa klase, si Jake ay isang halimbawa ng determinasyon. Hindi hadlang ang kahirapan sa mga taong may layunin at paninindigan. Kapag naririnig ito ni Jake, naaalaala niya ang pangako niya kay Gab. Hindi niya maaaring hayaan na masayang ang sakripisyo ng kanyang kuya. Ang bawat araw ng trabaho, bawat gabi ng pagbasa ng aklat, at bawat leksyon na kanyang natututunan ay itinuturing niyang hakbang papalapit sa mas magandang kinabukasan. Sa paglipas ng panahon, mas lalong tumibay si Jake sa kanyang panata. Alam niyang marami pang darating na hamon, ngunit sa puso't isip niya, may malinaw siyang layunin. Ang dalhin ang kanilang pamilya sa mas maayos na buhay. Sa bawat araw na nagdaan, mas naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Ang alaala ni Gab, ang inspirasyon ng bayani sa kanyang aklat, at ang suporta ng kanyang pamilya ay nagsilbing gabay upang malampasan niya ang lahat ng pagsubok. Sa kabila ng hirap, patuloy siyang lumalaban, handang harapin ang anumang unos para sa kanyang pamilya at sa kanyang pangarap. 5 taon ang mabilis na lumipas at mula sa isang payat na binatilyo, nagbinata na si Jake. Sa edad na 17, tumangkad siya, tumibay ang pangangatawan at nag-mature ang kanyang pananaw sa buhay. Ngunit kahit na tila tumanda na ang kanyang anyo, sa loob-loob niya ay naroroon pa rin ang batang si Jake. Ang anak ni Gab na may pangarap para sa pamilya, ang kapatid ni Tina at Isko na handang magsakripisyo, at ang mag-aaral na pinagkatiwalaan ng mga guro dahil sa sipag at tiyaga. Ang kaibahan lang ngayon, mas malaki na ang kanyang mga responsibilidad, mas malawak na ang kanyang pangarap, at mas malalim na ang kanyang pananagutan. Araw-araw, sinisimulan ni Jake ang kanyang umaga bago pa sumikat ang araw. Sa bukirin, siya ang isa sa mga pinakaunang tao na makikita. Nagpapasan ng mga sako ng palay, nag-aayos ng mga kanal para sa patubig, at nagtatabas ng mga damong nakakaabala sa mga tanim. Jake, mukhang wala ka na yatang pahinga, kantiyaw ng isa sa mga manggagawa habang dumadaan si Jake dala ang isang mahabang karit.
Walang ibang magtatrabaho para sa amin, Mang Pedro. Sagot ni Jake, sabay ngiti. Tsaka iniisip ko na lang, para ito kina Tina at Isko. Kahit mahirap ang ginagawa niya, nararamdaman ni Jake ang saya sa tuwing naiisip niya ang mga kapatid. Makikita niya sa kanilang mga mukha ang kasiyahan tuwing umuuwi siya ng may dalang pagkain. Madalas ay simpleng prutas o kaya'y ilang piraso ng karne, ngunit sa kanila, para na itong piyesta. Kuya, ang dami mong naiuuwi ngayon. Bulalas ni Tina isang gabing kumpleto sila sa hapagkainan. Parang may espesyal na okasyon. Walang okasyon, sagot ni Jake habang hinuhugasan ang kanyang mga kamay. Gusto ko lang na lagi kayong busog. Ayoko nang maranasan nyo yung dating panahon na puro lugaw at asin lang ang meron. Minsan, napapatingin ang kanilang ina kay Jake ng matagal. Napapansin niya kung paano tila kinukuha na ni Jake ang posisyon na iniwan ni Gab. Hindi niya maiwasang mapaluha paminsan-minsan, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa pagmamalaki. Jake, alam mo ba na napakalaki ng ipinagbago mo? Tanong niya isang gabi habang nagkakape silang dalawa. Bakit niyo po nasabi, Nay? Sagot ni Jake, na tila nabigla. Ginagawa ko lang po ang sa tingin ko'y tama. Hindi lang tama, anak, kahanga-hanga. Alam kong kung nandito pa ang kuya mo, magiging proud na proud siya sa'yo. Napayuko si Jake. Bagamat alam niyang ginagawa niya ito para sa pamilya, minsan nararamdaman pa rin niya ang bigat ng kanyang mga gawain. Hindi ito madali, ngunit ang mga salitang iyon ng kanyang ina ay tila gumaan ang kanyang pakiramdam. Lalo niyang sinikap na maging mas responsable, mas maagap, at mas mapagbigay sa kanyang mga kapatid. Bilang isang binata, hindi lamang trabaho sa bukid ang pinasok ni Jake. Pumapasok din siya sa malalaking taniman ng tubo tuwing tag-init. Dito niya natutunan ang iba't ibang uri ng gawain, mula sa pagtitimbang ng mga naaning tubo hanggang sa pag-aalaga ng mga makinarya. Tuwing linggo, nagiging delivery boy siya sa bayan, dinadala ang mga produktong kailangan ng mga tindahan. Ang bawat pisong kinikita niya ay itinatabi para sa matrikula ni Tina at Isko. Tinuturuan niya silang magtipid, mag-impok, at maging masinop. Kuya, minsang tanong ni Isko, bakit ba kailangan nating mag-ipon ng husto? Para kung sakaling magipit ulit tayo, hindi tayo mahihirapan, sagot ni Jake. At gusto ko rin na pagdating ng araw, makakapili kayo ng kursong gusto nyo sa kolehiyo. Kahit nagdadalaga na si Tina at nagbibinata na si Isko, dama nila ang malalim na pagmamahal ni Jake. Hindi siya ang tipong laging nagbibitaw ng malalambing na salita, ngunit ang bawat gawain niyang ginagawa ay punong-puno ng malasakit. Dahil dito, lumaki rin silang masipag at responsableng mga bata. Pinapahalagahan nila ang bawat bagay na meron sila, kahit pamaliit lamang ito. Tuwing naaalala ni Jake ang kanyang guro, si G. Dominguez, napapangiti siya. Sa bawat pagbisita niya sa baryo, laging hinahanap siya ng guro. Jake, nandito ka pala! Bungad ng guro sa kanya nang minsang mapadaan ito sa kanilang baryo. Opo, sir, sagot ni Jake. Nagpapahinga lang po ako saglit. Alam mo ba, ikaw pa rin ang ikinukwento ko sa mga estudyante ko. Lagi kong sinasabi sa kanila na kung kaya mong magtagumpay sa kabila ng hirap, kaya rin nila. Nakakahiya naman po, sir, nahihiyang sagot ni Jake. Walang dapat ikahiya, Jake. Ang kwento mo ay patunay na kahit sa simpleng paraan, kaya nating baguhin ang ating kapalaran sa pamamagitan ng tiyaga at sipag. Ang mga salitang iyon ay nagpatibay kay Jake. Lagi niyang iniisip kung paano pa niya mapapabuti ang kanilang buhay. Sa kabila ng hirap, hindi siya nawalan ng pangarap. Gusto niyang makita sina Tina at Isko na nagtapos sa kolehiyo, nagkaroon ng magagandang trabaho, at nabigyan ng pagkakataong tuparin ang sarili nilang mga pangarap. Sa bawat gabi na nauupo siya sa kanilang lumang bangko sa labas ng bahay, tinitingala niya ang kalangitan. Iniisip niya kung ano pa ang maaari niyang gawin para sa pamilya. Alam niyang marami pa siyang kailangang pagdaanan, ngunit ang mahalaga sa kanya ay ang bawat hakbang patungo sa mas magandang bukas. Dahil sa mga natutunan niya mula kay Gab, sa kanyang guro, at sa kanyang sariling karanasan, alam niyang malalampasan niya ang lahat ng hamon na darating pa. Umaga noon at abala si Jake sa kanyang mga gawain sa bukid.
tulad ng nakasanayan, hawak niya ang karit habang tinatabas ang mga damong nakapaligid sa gilid ng palayan. Bawat kumpas ng kanyang braso, bawat tabas ng damo, ay parang naging mekanikal na sa kanya. Isang gawain na tila bahagi na ng kanyang araw-araw na pamumuhay. Ngunit sa araw na iyon, may napansin siyang kakaiba. Habang sinusuyod ng kanyang karit ang mga halamang sumakop sa gilid ng daan, natamaan nito ang isang bagay na tila hindi bahagi ng lupa. Sa una, inakala niyang isa lamang itong lumang kahoy na itinapon ng hangin o ulan. Ngunit nang bumaba siya upang suriin, nakita niyang isa itong kahon. Mukhang luma ito ngunit maayos pa ang anyo, kahit napalibutan na ng damo. Nilapitan niya ito at maingat na binunot mula sa pagkakabaon sa lupa. Ano kaya ito? Tanong ni Jake sa sarili. Napansin niya ang maingat na pagkakakabit ng takip ng kahon. Hindi ito basta-basta naggiba, kahit lumipas na ang mahabang panahon. May kakaibang damdaming bumalot sa kanya habang tinititigan ito. Parang may kung anong nagtutulak sa kanya na buksan ito, na para bang ang kahon mismo ang tumatawag sa kanya. Binuksan niya ang takip. Sa una, hindi niya maintindihan kung ano ang nakikita niya. Isang babae, tila natutulog sa loob ng kahon. Ang mga mata nito ay nakapikit, ang mga kamay ay banayad na nakahiga sa dibdib. Hindi niya alam kung buhay ba ito o isang estatwa lamang, ngunit nang mapansin niya ang mahinang paghinga ng dalaga, naisip niyang baka ito'y nawalan lang ng malay o napagod ng husto. "Miss, ayos ka lang ba?" Tanong ni Jake habang dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang muka. Walang sagot mula sa dalaga. Malinis ang suot nitong damit, ngunit halatang matagal nang hindi nakagalaw. Agad niyang kinuha ang kanyang lumang balabal at maingat na ipinulupot ito sa babae. Hinila niya ito palabas ng kahon. Nagbabaka sakali na baka magising ito sa sariwang hangin. Hindi nagtagal, nagmulat ng bahagya ang dalaga. Natulala si Jake sa malalim na kulay ng mata nito. Isang bagay na hindi pangkaraniwan sa mga tao sa kanilang lugar. "Anong nangyari? Nasaan ako?" Mahina nitong tanong. "Huwag kang mag-alala. Natagpuan kita dito sa gilid ng bukid. Siguro napagod ka ng husto at nawalan ng malay." Sagot ni Jake habang inalalayan itong makatayo. "Ako nga pala si Jake. Ikaw, anong pangalan mo?" "Ay, hindi ko maalala." Sagot ng dalaga, hawak ang noo. "Ang alam ko lang, may hinahanap ako, pero hindi ko na matandaan kung ano iyon." Hindi maipaliwanag ni Jake ang nararamdaman niya. Parang kakaiba ang dalaga. Hindi lamang sa itsura nito, kundi pati sa aura nito. Parang may misteryo sa bawat galaw at salita nito, ngunit hindi niya magawang magtanong pa. Ang mahalaga ngayon ay dalhin siya sa mas ligtas na lugar at matulungan. "Sige, hindi mo kailangang sagutin lahat ngayon," sabi ni Jake. "Halika, dadalhin kita sa bahay namin. Baka doon mo maipahinga ang katawan mo." Nagpasalamat ang dalaga at bagamat nahihirapan pa ring maglakad, tinulungan siya ni Jake. Habang naglalakad sila patungo sa kubo ng pamilya, hindi maiwasang maglaro sa isip ni Jake kung saan nanggaling ang kahon na iyon. Paano siya napunta roon? Bakit sa gilid ng bukid, sa gitna ng kawalan, may natagpo ang isang dalagang walang malay? At higit sa lahat, ano ang kwento sa likod ng mahiwagang presensya niya? Pagdating nila sa bahay, sinalubong sila ng kanyang ina at mga kapatid. Gulat na gulat ang mga ito nang makita ang dalaga. "Jake, sino siya?" Tanong ng kanyang ina habang iniabot ang isang baso ng tubig. "Natagpuan ko siya sa gilid ng bukid, Nay," sagot ni Jake. Mukhang nawalan siya ng malay at hindi niya matandaan kung saan siya nanggaling. Tiningnan ng kanyang ina ang dalaga at bahagyang nginisian. "Huwag kang mag-alala, Hija. Dito ka muna magpahinga." Sa mga sumunod na oras, tahimik lang si Jake habang pinagmamasdan ang dalaga. May kung anong humihila sa kanyang kalooban, isang pakiramdam na hindi niya pa naramdaman noon. Alam niyang ang dalagang ito ay may daladalang misteryo, at bagamat hindi pa niya alam ang buong kwento, alam niyang magpapabago ito sa takbo ng kanilang buhay. Habang natutulog ang dalaga sa maliit na papag, si Jake naman ay patuloy na iniisip ang kahon na iyon. Ano ang ibig sabihin ng pagkakatagpo niya rito? May dahilan ba kung bakit siya ang nakakita sa kanya? Ang mga tanong na ito ay hindi siya iniwan, ngunit alam niya na wala pa siyang mga sagot. Sa ngayon,
Ang tanging alam niya ay kailangang tulungan niya ang dalagang ito. Sa kanyang kalooban, naramdaman niyang ito ang tamang gawin. Ilang araw matapos makatulog ng maayos sa tahanan nila Jake, nagising ang dalaga sa unang pagkakataon na malinaw ang kanyang isipan. Sa pagkagulat ng lahat, marunong siyang magtagalog at kaagad na nagpasalamat kay Jake at sa pamilya nito sa kanilang pag-aalaga sa kanya. Nang tanungin siya tungkol sa kanyang pangalan at pinagmulan, may halong takot at pag-aalinlangan ang kanyang sagot. Amara po ang pangalan ko, mahinang sabi ng dalaga habang nakaupo sa bangko sa harap ng kanilang kubo. Tumingin siya kay Jake na nakatayo malapit sa kanya. Tagapagmana po ako ng isang maliit na lupain malapit lang dito sa baryo ninyo. Natigilan ang lahat sa bahay. Hindi nila inaasahan na isang may-ari ng lupa ang kanilang natagpuan. Si Jake, bagamat nanatili ang pagiging maasikaso niya, ay naging maingat. Amara, paano ka napunta sa lugar namin? Ano bang nangyari? Nag-alinlangan si Amara bago sumagot. Naalala ko, tinangka ng mga tauhan ng isang negosyante na agawin ang lupa namin. Tumanggi kaming ibenta ito, kaya't pinilit nila akong kunin at dalhin kung saan. Ipinatapon nila ako sa isang lugar na wala akong kilala. Hindi ko na matandaan ang eksaktong mga detalye, pero natagpuan ko ang sarili ko na nawalan ng malay sa kahon na iyon. Tahimik na nakinig si Jake, iniisip ang bawat salitang sinabi ni Amara. Sa likod ng kanyang isipan, naroon ang pangamba. Kung totoong may mga taong humahabol kay Amara, ibig bang sabihin ay nasa panganib na rin sila? Amara, kaya mo bang tukuyin kung sino ang mga taong iyon? Tanong ni Jake. Hindi ko alam ang mga pangalan nila, pero alam kong nagtatrabaho sila para sa isang malaking negosyante sa kabilang bayan. Isa lang ang malinaw sa akin. Gusto nilang mapaalis kami sa aming lupa. Sagot ni Amara, halatang may halong takot sa kanyang boses. Matapos ang pag-uusap, lumapit si Jake sa kanyang ina upang mag-usap ng mas pribado. Nay, sigurado na po bang ligtas si Amara dito sa atin? Baka po dumating ang mga taong iyon at madamay pa tayo. Anak, hindi natin maaaring pabayaan ang taong nangangailangan ng tulong, sagot ng kanyang ina. Alam mo ang sinabi ng kuya mo noon, kapag may pagkakataon kang tumulong, gawin mo. Pero maging maingat ka. Kilalanin mo si Amara ng mas mabuti. Tumango si Jake. Nais niyang sundin ang payo ng kanyang ina, ngunit hindi nawala ang kanyang pag-aalala. Kung may masamang intensyon ang mga taong humahabol kay Amara, kailangan niyang maging handa. Subalit habang lumilipas ang mga araw, unti-unti niyang napansin na nagiging bahagi na si Amara ng kanilang maliit na pamilya. Natuto siyang tumulong sa mga gawaing bahay at sa paghahanda ng pagkain. Kahit simple ang buhay nila, nakikita ni Jake ang pasasalamat sa mga mata ng dalaga. Jake, hindi ko alam kung paano ko kayo mapapasalamatan. Wika ni Amara isang gabi habang nagpapahinga sila sa labas. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong ligtas ako. Para akong bahagi ng isang pamilya. Wala iyon, Amara. Basta, kung ano man ang plano mo sa lupa ninyo, sana magtagumpay ka. Kung kailangan mo ng tulong, nandito lang kami. Sagot ni Jake. Ngunit kahit sinabi niya ito, naramdaman niyang may mas malalim pang dahilan kung bakit naroon si Amara sa buhay nila. Habang tumatagal, mas napapalapit si Amara hindi lang kay Jake, kundi pati sa buong pamilya niya. Madalas silang magtulungan sa bukid, nagtatawanan sa simpleng hapunan, at nagbabahaginan ng mga kwento sa ilalim ng liwanag ng buwan. Para kay Jake, hindi maikakailang nagkaroon siya ng bagong inspirasyon. Ang presensya ni Amara ay tila nagbibigay ng pag-asa na maaaring may mas magandang kinabukasan ang kanilang pamilya. Ngunit sa bawat ngiti ni Amara, may bahagi ng sarili ni Jake na nagdududa. May lihim pa bang hindi sinasabi sa kanya ang dalaga? Mayroon pa bang mas malalim na kwento sa likod ng kanyang pagkawala? Isang umaga, habang nag-aayos sila ng mga naaning palay, tinanong ni Amara si Jake, "Jake, ano ang mga pangarap mo?" Napaisip si Jake sandali. "Simple lang naman, Amara. Gusto kong makapagtapos ng pag-aaral sina Tina at Isko. Gusto ko silang magkaroon ng mas magandang buhay kaysa sa kinalakihan namin. At siguro, balang araw, makapagpatayo ng mas maayos na bahay para sa aming lahat." Ngumiti si Amara. "Maganda ang mga pangarap mo.
Alam kong kaya mo yon. May kakayahan ka, Jake. At kung ano man ang mangyari, sana makamit mo ang lahat ng iyan. Sa kabila ng mabubuting salita ni Amara, hindi maalis sa isip ni Jake na ang dalaga ay tila may malalim pang kwento na hindi pa niya nalalaman. Hindi niya alam kung dapat ba siyang magtanong pa o maghintay na lamang. Ngunit alam niyang may bahagi sa buhay ni Amara na maaaring magbukas ng bagong kabanata para sa kanilang lahat. Isang kabanatang maaaring magdulot ng pagbabago na hindi pa niya naiisip noon. Hindi nagtagal ang payapang buhay sa baryo. Isang araw, dumating ang balita na ang lupang minana ni Amara ay target ngayon ng isang makapangyarihang negosyante na nagngangalang Don Ramil. Kilala si Don Ramil sa buong lalawigan bilang isang tuso at maimpluwensyang tao. Marami na siyang lupang nabili mula sa mga baryo gamit ang iba't ibang paraan. Ang ilan ay tila maayos na kasunduan, ngunit ang iba ay pinilit sa pamamagitan ng pananakot. "Jake!" sabi ni Amara habang nag-uusap sila sa gilid ng palayan. "Nalaman kong si Don Ramil ang nasa likod ng lahat ng ito. Isa siya sa mga nagtangkang agawin ang lupa namin noon pa man." "Bakit niya gustong makuha ang lupa ninyo?" tanong ni Jake. Pilit inuunawa ang motibo ng negosyante. "Napakayaman ng lupa natin," sagot ni Amara. Ito ang gusto niyang gawing sentro ng kaniyang negosyo. Balak niyang magtayo ng malaking plantasyon, ngunit kailangang mapasakamay niya ang buong lupain para maisakatuparan iyon. Sa kabila ng sinabi ni Amara, hindi lubos maisip ni Jake na may taong kayang manakot ng mga inosente para lamang sa sariling kapakinabangan. Ngunit nagbago ang pananaw niya nang makaharap niya ang ilan sa mga tauhan ni Don Ramil. Isang umaga, habang nagtatrabaho siya sa bukid, napansin niyang may mga estranghero na nakatayo sa di kalayuan. Matitipuno ang kanilang pangangatawan at kahit wala silang sinasabi, halata ang kanilang intensyon. "Jake, kilala mo ba ang mga iyan?" tanong ng isang nakatatandang magsasaka na nasa malapit. "Hindi po, Mang Isko. Pero mukhang hindi sila taga rito," sagot ni Jake habang sinisipat ang mga tao. Makalipas ang ilang araw, naging malinaw ang motibo ng mga estrangherong iyon. Sinimulan nilang takutin ang mga taga-baryo, lalo na ang mga may-ari ng lupa. Dinadalaw nila ang bawat tahanan at nagiiwan ng mga liham o mensaheng nagsasabing ibenta na nila ang kanilang lupain habang may pagkakataon pa. Ang ilan, sa takot, ay agad na pumayag. Ngunit ang iba, lalo na ang pamilya ni Jake at ang ilang matatatag na magsasaka, ay tumanggi. Isang gabi, habang nagtitipon ang pamilya ni Jake sa maliit nilang kubo, dumating si Amara, halatang nag-aalala. "Jake, lumalabas na sila gabi-gabi. Naririnig ko na may ilan nang pumapayag na ibenta ang lupa nila. Hindi ko alam kung gaano katagal bago sila dumating dito." "Hindi nila makukuha ang lupa natin," tugon ni Jake, mahigpit ang kanyang boses. "Kung kailangan nating magtulungan para ipagtanggol ito, gagawin natin." Nang marinig ito, nagtipon-tipon ang ilan sa mga kapitbahay sa tahanan ni Jake. Doon nila napag-usapan ang nararanasan nilang pananakot mula sa mga tauhan ni Don Ramil. Ang iba ay nagdadalawang isip kung may laban sila, ngunit si Jake ang unang nagsalita. "Hindi tayo pwedeng sumuko ng ganito lang," sabi niya, puno ng determinasyon. "Kung pipilitin nilang kunin ang lupa natin, lalaban tayo. Hindi natin maibibigay ng ganun-ganun lang ang lupa na pinaghirapan ng ating mga ninuno." Napilitang magsama-sama ang mga taga-baryo, kabilang na ang pamilya ni Jake, upang protektahan ang kanilang kabuhayan. Inorganisa nila ang kanilang sarili at nagtakda ng mga tagabantay sa gabi. Bawat isa ay may tungkulin. Ang ilan ay magbabantay ng kanilang mga tanim, ang iba ay magtuturo sa mga bata kung paano magtago sakaling magkasakitan, at ang natitira ay magdadala ng pagkain at tubig para sa mga magdamag na pagbabantay. Hindi nagustuhan ng mga tauhan ni Don Ramil ang ipinakitang tapang ni Jake. Isang gabi, habang nagbabantay siya sa gilid ng palayan, nilapitan siya ng 3 sa mga tauhan. "Jake, ginagawa mo itong mas mahirap kaysa kailangan. Ibenta mo na ang lupa at wala nang masasaktan," sabi ng isa sa kanila. "Hindi ko gagawin yan," sagot ni Jake. Hindi inaalis ang kanyang tingin sa kanila. "Ang lupaing ito ay para sa aming pamilya. Kung akala nyo ay matatakot nyo ako,
nagkakamali kayo. Sa kabila ng banta, nanindigan si Jake. Ang tapang na iyon ang nagdulot ng personal na galit ng mga tauhan ni Don Ramil laban sa kanya. Sa kanilang paningin, siya ang naging pangunahing hadlang sa kanilang layunin. Mula noon, naging mas matindi ang kanilang presensya sa baryo. Mas maraming estranghero ang dumating at mas maraming balita ng pananakot ang kumalat. Ngunit sa bawat hakbang na ginawa ng mga tauhan ni Don Ramil, mas naging matatag ang pamilya ni Jake at ang mga taong baryo. Naramdaman nilang hindi sila nag-iisa. Ang kanilang pagkakaisa ang nagsilbing sandata laban sa takot. Bagamat alam nilang maaaring humantong sa mas masalimuot na laban, handa silang harapin ang anumang darating. Para kay Jake, hindi na ito usapin lamang ng lupain. Ito na ay laban para sa kanilang karapatan, sa kanilang pamilya, at sa kanilang kinabukasan. Habang lumalala ang tensyon sa baryo, tila wala nang hihigit pa sa bigat ng sitwasyon. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Si Elias, ang nakatatandang kapatid ni Amara na matagal nang nawalay. Nagpakilala siya sa harap ng buong baryo nang may buong kumpiyansa, dala ang isang paninindigang bihirang makita sa sinuman. Ang pangalan ko ay Elias, kapatid ako ni Amara, ani niya habang nakatayo sa gitna ng pulutong ng mga magsasaka. Alam ko ang hirap na pinagdadaanan ninyo, at alam ko rin ang mga banta ng mga tauhan ni Don Ramil. Pero nandito ako para tumulong, para ipaglaban ang lupaing ito. Hindi natin kailangang magpasakop sa kanila. Napansin ni Jake ang lakas ng personalidad ni Elias. Hindi lamang siya basta-basta. Parang siya'y sanay sa ganitong mga sitwasyon, marunong makipag-usap sa mga tao, at kayang humikayat ng suporta. Agad niyang inilatag ang kanyang plano. Kailangang magkaisa ang buong baryo, gumawa ng malinaw na aksyon, at kumilos bilang isang buo upang labanan ang mga nang-aabuso. Una sa lahat, sabi ni Elias, dapat nating ilapit ang sitwasyon sa lokal na pamahalaan. Dapat malaman nila ang ginagawa ng mga tauhan ni Don Ramil, ang pananakot, ang sapilitang pagbebenta ng lupa, at ang pang-aabuso. Hindi nila ito kayang baliwalain kung magkakaisa tayo. Bagamat may ilang duda sa mga tao, unti-unting napalitan ng pag-asa ang kanilang pangamba. Sa ilalim ng pamumuno ni Elias, nagsimulang magtipon-tipon ang mga taga-baryo upang planuhin ang kanilang mga hakbang. Kasama si Amara at Jake, nagdaos sila ng mga pagpupulong sa ilalim ng mga puno, malayo sa mga mata ng mga tauhan ni Don Ramil. Doon nila pinag-usapan ang mga testimonya, ang mga insidente ng pananakot, at ang mga dokumentong magpapatunay ng kanilang pag-aari sa lupain. Jake, hindi ka pa nagsasalita, sabi ni Elias sa isa sa mga pagpupulong. Ano sa tingin mo? Dapat ba tayong tumuloy? Tumango si Jake. Kailangan natin itong gawin. Wala tayong ibang paraan kung hindi ipaglaban ito. Pero, siguraduhin natin na lahat ng galaw natin ay tama. Hindi tayo pwedeng magkamali. Naging malinaw kay Elias na kahit hindi palakibo si Jake, isa siyang matalinong tagamasid. Sa halip na maging nasa harapan ng laban, pinili ni Jake na magsilbing tahimik na taga-suporta. Siya ang tumutulong magtipon ng mga ebidensya, ang nagpapakalma sa mga taga-baryo tuwing may tensyon, at ang nagdadala ng pagkain sa mga nagpupulong. Bagamat tahimik, ramdam ni Elias ang malalim na pagnanais ni Jake na maayos ang kanilang sitwasyon. Habang lumalalim ang kanilang laban, unti-unting natuklasan ni Jake na may koneksyon din ang kanyang pamilya sa lupang pinaglalaban nila. Sa isang gabi ng pakikipag-usap kay Elias, nabanggit nito na ang lupaing iyon ay dating pinaghahati-hatian ng iba't ibang pamilya sa baryo, at isa sa mga iyon ay ang pamilya ng kanyang ama. Jake, ani Elias, alam mo bang ang tatay mo ay isa sa mga nag-ambag para mapanatili ang lupaing ito bago pa man dumating si Don Ramil? Natigilan si Jake. Ang tatay ko? Hindi niya kailanman nabanggit iyon. Hindi siya ang tipo ng tao na ipinagyayabang ang mga nagawa niya, sagot ni Elias. Pero noon, nang una nilang balakin na agawin ang lupa, isa siya sa mga nakipaglaban kasama ng aking ama. Pareho silang hindi umatras, kahit pa maraming nagbanta sa kanila. Ngayon, ikaw naman ang nasa posisyon ng tatay mo. Ang kaalamang iyon ay nagpatibay sa loob ni Jake.
Hindi lang pala ito laban ni Amara at ng baryo. Laban din ito ng kanyang pamilya. Parang muling nabuhay ang alaala ni Gab, ang kuya niyang ipinaglaban ang kanilang pamilya sa lahat ng pagkakataon. At ngayon, nararamdaman ni Jake na siya ang dapat magpatuloy ng laban. Dahil sa ginawang pagkilos ni na Elias at Jake, pati na rin ng iba pang mga taga-baryo, napilitan ang lokal na pamahalaan na makinig. Ipinatawag ang mga kinatawan ng baryo upang magbigay ng kanilang testimonya. Ang ilan ay nanghina sa takot, ngunit si Elias ang nanguna sa pagsasalita. Ipinakita niya ang mga ebidensyang nagdudugtong sa mga tauhan ni Don Ramil sa mga insidente ng pananakot at pilit na pagbebenta ng lupa. Sa mga araw na iyon, mas lalong napalapit si Elias sa baryo. Hindi siya itinuturing na dayuhan, kundi isang tunay na leader na nagmamalasakit sa kapakanan ng bawat tao. Gayon din, mas lalong humanga si Amara kay Jake. Bagamat hindi ito tumayo sa entablado, naramdaman niyang malaki ang naitulong ng binata sa laban. Sa bawat galaw ni Elias, alam niyang si Jake ang naging tahimik na haligi na sumuporta sa lahat ng kanilang plano. Habang papalapit ang araw ng desisyon, naramdaman ni Jake ang bigat ng laban. Hindi na ito basta-basta. Hindi na ito simpleng away ng mga magsasaka laban sa mga tauhan ng isang makapangyarihang negosyante. Naging mas malalim ito. Para kay Jake, ito ay isang paraan ng pagtupad sa pangako niya kay Gab at sa kanyang tatay na ipagpatuloy ang kanilang laban para sa pamilya at para sa baryo. Isang gabing tahimik, tila walang sinyales ng paparating na panganib. Ngunit para sa pamilya ni Jake, ang katahimikan ng gabing iyon ay may kasamang bigat ng pagkaalam na anumang sandali ay maaari silang salakayin ng mga tauhan ni Don Ramil. Mula pa nang magsimula ang kanilang laban para sa lupa, alam nilang darating ang oras na susubukan ng mga tauhan ni Don Ramil na tapusin ang usapan sa marahas na paraan. Jake, sigurado ka ba na handa tayo? Tanong ni Elias habang nakaupo sa tabi ng bonfire na sila mismo ang nagtayo. Ang apoy ay bahagyang nagbigay liwanag sa paligid, ngunit naroon pa rin ang pakiramdam ng pagiging naliligid ng kadiliman. Wala naman tayong ibang pagpipilian, sagot ni Jake. Kung hindi natin ipagtatanggol ang lupaing ito ngayon, tuluyan na nilang maagaw. Bago pa man makasagot si Elias, narinig nila ang kaluskos ng mga paa sa damuhan. Napatigil ang dalawa. Kasabay ng marahang pagdampi ng hangin, dumating ang tunog ng mga kaluskos, tila mga tao, maraming tao. Napatayo sila ng sabay at tumingin sa direksyon ng tunog. Dumating na sila, pabulong na sabi ni Elias. Mabilis siyang kumuha ng kahoy mula sa bonfire at inihanda ang sarili. Si Jake naman ay dumampot ng isang kalakoy, ang tanging armas na nasa paligid. Hindi ito panglaban, ngunit sapat na ito upang protektahan ang sarili at ang kanilang tahanan. Mula sa kadiliman, lumitaw ang mga tauhan ni Don Ramil. Makikita sa kanilang mga mukha ang galit at determinasyon. Isang lalaking matangkad, tila leader nila, ang sumigaw, "Hindi namin ito ginusto, ngunit mapipilitan kaming kunin ang lupa nyo kung hindi nyo ito ibibigay." Ngunit bago pa makalapit ang mga tauhan, narinig nila ang isang malakas na hiyaw mula sa malayo. Dumating ang ilan sa mga taga-baryo na may dalang mga lampara at improvised na armas. Nagsimula ang magulo at maingay na sagupaan. Wala nang panahon para sa mahabang usapan. Mabilis na sumiklab ang kaguluhan sa gitna ng malawak na taniman. Sa gitna ng gulo, nakita ni Jake si Amara na umiwas sa mga tauhan. Nais niyang tulungan ito, ngunit pinili niyang manatili sa pwesto at protektahan ang kanyang mga kasamahan. "Jake! Tulong!" Narinig niya ang sigaw ni Amara. Mabilis siyang tumakbo patungo rito, ngunit bago pa siya makarating, isang lalaki mula sa grupo ni Don Ramil ang pumigil sa kanya. Nagkaroon ng maikling pagtutunggali. Si Jake, gamit ang kanyang kalakoy, ay nakipagpalitan ng palo hanggang sa magapi ang kalaban. Nang makarating siya kay Amara, nakita niyang may sugat ito sa braso, ngunit ligtas naman sa matinding pinsala. "Amara, kailangan mong tumabi," sabi ni Jake habang iniakay ito palayo. Sa bawat hakbang, nararamdaman niya ang bigat ng sitwasyon. Hindi lang ito basta usapin ng lupa. Ito'y tungkol sa kanilang kinabukasan. Sa gitna ng laban, isang nakakagulat na balita ang sumiklab. Si Amara, sa gitna ng kanyang pagkataranta,
ay napilitang umamin ng isang lihim. Jake, may kailangan kang malaman. Bulong niya habang nakayuko sa lupa. Ako ang anak ng malapit na kaibigan ng iyong ama. Alam ko ito mula pa noon, pero hindi ko masabi sa'yo. Nagulat si Jake. Ano? Paano nangyari iyon? Ang ama ko at ang ama mo ay matalik na magkaibigan noon. Nang mamatay ang ama ko, itinago ako ng pamilya ko dahil sa banta mula kay Don Ramil. Kaya't noong una pa lang, alam kong sa lupaing ito tayo nakatali. Pero natakot akong sabihin sa'yo dahil hindi ko alam kung paano mo ito tatanggapin. Napaisip si Jake. Ang impormasyon ay tila isang malaking bahagi ng puzzle na matagal na niyang sinusubukang buuin. Ang lupaing ito ay hindi lamang pagmamay-ari ni Amara. Ito ay may connection din sa kanyang sariling pamilya. Napagtanto niyang hindi lang simpleng pagkakaibigan ang nag-uugnay sa kanila, kundi pati na rin ang kasaysayan ng kanilang angkan. Amara, hindi ko alam kung ano ang sasabihin, pero isa lang ang malinaw. Ang lupaing ito ay parte na ng ating pamilya. Hindi natin ito pwedeng pabayaan, sagot ni Jake, na ngayon ay mas sigurado sa kanyang ipinaglalaban. Habang lumalaban ang grupo ni Jake, dumating ang tulong mula sa iba pang mga baryo. Sa tulong ng mga testimonya ng mga matatanda at ang ebidensya ng kanilang pagmamay-ari sa lupa, nagkaroon sila ng lakas ng loob na idulog ang kanilang kaso sa korte. Sa huli, pinakinggan ang kanilang panig at naipahayag ang kanilang karapatan sa lupa. Naipakita nilang mali ang mga alegasyon ng kampo ni Don Ramil at napatunayan nilang hindi nila kailangang ibenta ang lupa na minana ng kanilang mga ninuno. Hindi naging madali ang lahat. May mga sugatan, may mga nagduda sa simula, ngunit sa pagtatapos ng gabing iyon, ang baryo ay nanatiling buo. Ang lupaing matagal ng pinag-aagawan ay nanatili sa mga kamay ng mga magsasaka. At higit sa lahat, napanatili nila ang dangal ng kanilang pamilya at ng kanilang komunidad. Para kay Jake, ang gabing iyon ay hindi lamang pagtatapos ng isang labanan, kundi ang simula ng isang bagong kabanata para sa kanila. Matapos ang matinding laban na yumanig sa baryo, tila bumalik ang sigla at pag-asa sa mga tao. Unti-unti, muling nagbangon ang komunidad mula sa iniwang sugat ng kaguluhan. Ang mga nasira sa bukirin ay inayos ng sama-samang lakas ng bawat pamilya. Ang bawat kamay na dati nagtatabas ng damo ay ngayon nagtatayo ng mga bagong bakod, nag-aayos ng mga irigasyon, at nagtutulungan upang muling maibalik ang sigla ng kanilang taniman. Ang lupang minsang pinag-aagawan ay naging simbolo ng pagkakaisa. Isang paalala na kahit sa harap ng pinakamahirap na hamon, kaya nilang magtagumpay basta't magtutulungan. Isang umaga, habang naglalakad si Jake sa gilid ng palayan, napansin niyang si Amara ay nakaupo sa lilim ng puno ng mangga. Tila malalim ang iniisip. Lumapit siya rito, hawak ang isang galon ng tubig na dala niya mula sa balon. Amara, bakit ang lalim ng iniisip mo? Tanong niya habang nilapag ang dalang tubig sa tabi ng dalaga. Mukhang may mabigat kang iniisip. Ngumiti si Amara at tumingin kay Jake. Hindi naman mabigat. Sa totoo lang, iniisip ko lang kung paano ko kayo mapapasalamatan, Jake. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko alam kung nasaan na ako ngayon. Maraming salamat. Hindi mo kailangang magpasalamat, Amara. Sagot ni Jake. Tumayo ito at tumingin sa malawak na taniman. Ang ginawa ko ay para sa lahat. Para sa baryo, para sa pamilya ko, at para sa lupaing iniwan ng mga ninuno natin. Basta masaya kang ligtas at maayos na ang lahat. Pero Jake, sambit ni Amara, hindi lang iyon. Iba ka. Ang determinasyon mo, ang tiyaga mo, at ang pagmamahal mo sa pamilya at komunidad, hindi ko mapapantayan iyon. Kaya sa mga susunod na hakbang, gusto kong tumulong. Gusto kong maibalik sa baryo ang kasaganaan na minsan nang nawala. Napangiti si Jake. Kung magtutulungan tayo, sigurado akong maaabot natin iyon. Simula noon, naging mas aktibo si Amara sa pagtulong sa mga proyekto ng baryo. Sama-sama nilang inayos ang sistema ng patubig upang mas maraming palay ang maitanim sa bawat anihan. Nagtayo rin sila ng munting kamalig kung saan maaaring mag-imbak ng ani ang bawat pamilya. Hindi nagtagal, ang baryo ay unti-unting naging mas maunlad, mas masigla, at mas organisado. Habang abala si Jake sa bukid, may isang bagay na palagi niyang iniisip. Napagtanto niyang
Bagamat mahalaga ang kanyang trabaho sa bukirin, may isang pangarap siyang hindi pa natutupad, ang makapagtapos ng pag-aaral. Sa edad niyang 22, naisip niyang hindi pa huli ang lahat para ipagpatuloy ang kanyang edukasyon. Kinausap niya ang kanyang ina tungkol dito. "Nay, iniisip ko pong bumalik sa eskwela," bungad niya isang gabi habang nag-aayos sila ng hapagkainan. "Talaga anak?" tanong ng kanyang ina. Tila nagulat ngunit puno ng saya sa mata. "Sigurado ka ba dyan?" "Opo, Nay," sagot ni Jake, puno ng determinasyon. "Alam kong medyo matanda na ako para bumalik, pero gusto ko pa ring matuto. Gusto kong ipakita kay Tina at Isko na kahit ano pang edad, kayang makapag-aral basta't may tiyaga. At saka, iniisip ko, kung mas marami akong alam, mas marami rin akong magagawa para sa baryo." Napangiti ang kanyang ina. "Anak, alam mo, kung sino pa ang nagsasakripisyo para sa pamilya, siya pa ang nagiging inspirasyon ng lahat. Kung yan ang desisyon mo, suportado ka namin." Naging inspirasyon nga ni Jake ang kanyang pamilya sa bawat hakbang na ginagawa niya. Habang nagtatrabaho pa rin sa bukid, unti-unti niyang inayos ang mga dokumento upang makapasok muli sa paaralan. Hindi naging madali, ngunit sa bawat leksyon at pagsusulit, nararamdaman niya ang fulfillment na matagal na niyang hinahanap. Lalong lumalakas ang loob niya tuwing nakikita niya ang kanyang mga kapatid. Si Tina na ngayon ay nasa kolehiyo at si Isko na nagtapos ng high school na may mataas na karangalan. "Kuya Jake," sabi ni Isko isang araw habang pinanonood si Jake na nag-aaral sa kanilang maliit na mesa. "Ikaw talaga ang idol ko. Sa totoo lang, kung hindi ka namin kuya, hindi ko alam kung paano kami makakapagtapos." "Isko, hindi ako perpekto," sagot ni Jake habang isinusulat ang kanyang mga notes. "Pero kung natututo kayo sa mga ginagawa ko, masaya na ako. Basta pangako, huwag kayong susuko. At balang araw, lahat ng hirap na ito ay magiging sulit." Sa bawat araw na lumipas, mas lumalim ang ugnayan ng pamilya ni Jake. Ang dating mga gabing tahimik na puno ng takot at pangamba ay napalitan ng kwentuhan at tawanan. Ang maliliit na tagumpay, ang mas maraming ani, ang masayang pagsasalo tuwing piyesta, at ang unti-unting pagbuti ng edukasyon ng lahat, ay mga patunay na tama ang landas na kanilang tinatahak. Bagamat hindi na nila kasama si Gab, nararamdaman nila ang kanyang presensya. Sa bawat ani na kanilang inaani, sa bawat proyekto na natatapos, at sa bawat pagsubok na kanilang nalalampasan, alam nilang si Gab ang nagsimula ng lahat ng ito. Para kay Jake, ang bawat tagumpay na kanilang nakakamit ay alay sa kanyang kuya. Isang paalala na kahit wala na siya, nananatili ang kanyang diwa sa bawat hakbang na ginagawa ng kanilang pamilya. Sa kanilang pagbabalik sa simpleng buhay, ngunit punong-puno ng pag-asa, naging mas malinaw kay Jake na ang kanilang tagumpay ay hindi lamang tungkol sa kanilang pamilya. Ito ay tungkol sa baryo, sa mga tao, at sa pangarap ng bawat isa. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong tumatatag ang kanilang samahan at mas nagiging maliwanag ang kanilang kinabukasan. Sa bawat umagang dumarating, tila nag-iba na ang hangin sa baryo. Kung dati ay puno ng kaba ang mga mata ng mga tao tuwing lumalabas sila upang magtrabaho sa bukid, ngayon ay halatang masaya ang mga ngiti nila. Hindi na rin lang pangkaraniwang tanawin ang sabay-sabay na pagtulong ng bawat pamilya sa anumang gawain. Sa halip, naging ugali na ng lahat ang mag-ambagan at magtulungan, lalo na kapag may kailangang ayusin sa kanilang komunidad. Isang araw, dumating ang balita na magbibigay ng parangal ang lokal na pamahalaan para sa mga tao sa baryo na nagpakita ng tapang at pagkakaisa. Ginunita ng pamahalaan ang kanilang laban sa lupa, ang naging determinasyon ng mga magsasaka, at ang liderato ni Jake. Sinabi ng kanilang alkalde sa isang liham na nais nilang kilalanin, hindi lamang ang naging tagumpay ng baryo, kundi pati na rin ang inspirasyong idinulot nito sa iba pang lugar na nakakaranas ng katulad na problema. "Jake," bungad ng kanilang kapitan habang hawak ang formal na sulat, "nais kang anyayahan ng alkalde upang tanggapin ang parangal. Pero hindi lang ito para sa'yo. Para ito sa buong baryo." Napangiti si Jake, ngunit ramdam niyang hindi lang ito tungkol sa kanya. "Kap, hindi lang ako ang nagtrabaho para rito. Lahat tayo ay nagtulong-tulong. Pero salamat sa inyo.
Pupunta ako. Pagdating ng araw ng seremonya, nagtipon-tipon ang buong baryo sa plaza. Ang entablado'y pinalibutan ng mga banderitas at mga bulaklak. Dumating ang alkalde at ang iba pang opisyal. Sinimulan nila ang programa sa pamamagitan ng pasasalamat sa bawat pamilya na nag-ambag sa tagumpay ng komunidad. Ngunit nang tawagin ang pangalan ni Jake upang tanggapin ang plake ng pagkilala, isang masigabong palakpakan ang sumalubong sa kanya. Tumayo siya sa entablado, kasabay ng kanyang ina, si Amara, at ang iba pang mga leader ng baryo. Nakatingin siya sa mga tao, ramdam ang init ng kanilang suporta. Mga kababayan, sabi ng alkalde, ang tagumpay na ito ay hindi lamang sa isang tao, kundi sa bawat isa sa baryo na hindi sumuko. Ngunit hindi natin maikakailang ang sipag, tiyaga, at malasakit ni Jake ay naging daan upang mapanatili ninyo ang inyong lupa at maitaguyod ang inyong kabuhayan. Sa inyong lahat, lalo na sa pamilya ni Jake, maraming salamat. Kayo ang bayani ng baryong ito. Pagkatapos ng programa, marami ang lumapit kay Jake upang magpasalamat. Ang ilan ay mga nakatatanda, ang ilan ay mga kabataan na dati walang interes sa bukid, ngunit ngayon ay nakikita ang halaga ng kanilang sariling lupa. Maging ang mga bata ay tumatakbo papalapit sa kanya, bitbit ang mga simpleng guhit at sulat na nagpapakita ng kanilang paghanga. Kuya Jake, wika ng isang batang babae. Gusto ko pong maging katulad ninyo paglaki ko. Magtatanim din po ako at tutulong sa baryo. Natigilan si Jake. Hindi niya naisip na ang kanyang mga gawain ay magkakaroon ng ganitong epekto sa iba. Ngumiti siya at mahinang sabi, "Alam mo, hindi mo kailangang maging katulad ko. Pero basta't maging mabuti kang tao at tumulong ka sa iba, sapat na iyon. Ipagpatuloy mo lang ang pagiging masipag." Ang mga sandaling iyon ay nagbigay kay Jake ng bagong pananaw. Hindi na lamang ito tungkol sa kanilang pamilya o kanilang baryo. Ito ay tungkol sa inspirasyong maiiwan nila para sa mga susunod na henerasyon. Sa tuwing may makikita siyang mga kabataang tumutulong sa bukid o mga bata na may tanim na sariling gulay sa likod ng bahay, nararamdaman niya ang epekto ng kanilang ginawa. Bukod sa pagbibigay inspirasyon, patuloy ding pinalalakas ni Jake ang samahan ng baryo. Kasama si Amara at ang iba pang leader ng komunidad, nagpatuloy sila sa pagpapabuti ng kanilang patubig, sa pag-aayos ng daan, at sa pagbuo ng mga bagong proyekto. Binuo rin nila ang isang maliit na kooperatiba kung saan pwedeng magtipon ang bawat magsasaka upang magbahagi ng ani at makakuha ng suporta sa kanilang mga pangangailangan. Sa pamamagitan ng sistemang ito, hindi na nila kailangang umasa sa mga mapagsamantalang negosyante. Jake, sa tingin mo, handa na bang magsimula ng bagong proyekto ang kooperatiba? Tanong ni Amara isang gabi habang pinaplano nila ang susunod na hakbang. Oo, sa palagay ko. Basta't siguraduhin lang nating sama-sama ang lahat. Kung lahat ay magkakaisa, mas madali nating maaabot ang mga layunin natin, sagot ni Jake. At mas mabuti nang ngayon pa lang ay maghanda tayo para hindi na maulit ang nangyari noon. Sa mga ganitong pag-uusap, laging naaalala ni Jake ang panata niya kay Gab. Sa bawat bagong hakbang, lagi niyang binabalikan ang pangako niya sa kanyang kuya, na ipagpapatuloy niya ang laban, na aalagaan niya ang kanilang pamilya, at na hindi siya titigil hanggat hindi naayos ang kanilang kalagayan. Ngayon, hindi na lamang niya ginagawa ito para kay Gab, kundi para rin sa buong komunidad na naging bahagi na ng kanilang pamilya. Sa bawat tagumpay na kanilang nakamit, maging ito man ay masaganang ani, bagong irigasyon, o parangal mula sa pamahalaan, lagi niyang naaalala ang kanyang mga naging sakripisyo. Pero para kay Jake, ang pinakamahalagang parangal ay ang makita ang baryo na mas masaya, mas maunlad, at mas matatag kaysa dati. Iyon ang tunay na pagkilala na hindi matutumbasan ng anumang plaque o medalya. Bagamat hindi maikakaila ang dami ng pinagdaanan nila Jake at ng kanyang pamilya, nanatili silang matatag. Ang bawat hamon na dumaan sa kanilang buhay, mula sa pagkamatay ni Gab, sa mga banta ng mga tauhan ni Don Ramil, hanggang sa paglaban para sa lupa, ay tila naging pundasyon ng kanilang pagkakaisa. Ang dating pamilyang takot humarap sa mga problema, ngayon ay isang pamilyang may lakas ng loob, isang pamilya na handang harapin ang kahit ano para sa isa't isa.
Kuya Jake, tanong ni Isko habang inaayos nila ang mga bagong pananim na kakatanim pa lamang. Paano mo nagagawang manatiling matatag? Parang hindi ka natatakot sa kahit ano. Napatingin si Jake sa kanyang bunsong kapatid. Hindi niya kaagad nasagot ang tanong, ngunit maya-maya, ngumiti siya. Alam mo, Isko, natutunan ko sa Kuya Gab natin na ang takot ay normal. Pero ang mahalaga ay kung paano mo ito haharapin. Hindi ibig sabihin na hindi ako natatakot. Natatakot din ako. Pero kapag iniisip ko kayo ni Tina, si Nanay, ang buong baryo, mas malaki ang dahilan ko para lumaban kaysa sa sumuko. Napaisip si Isko. Kung ganun pala, hindi ko dapat katakutan ang mga hamon sa eskwela. Kaya ko rin yan, sabi niya ng may masiglang tono. Yan ang spirit, Isko, sagot ni Jake habang pinapawi ang pawis sa kanyang noo. Hindi lang sa sariling pamilya umiikot ang lakas ni Jake. Matapos ang kanilang tagumpay laban sa mga mapang-abuso, patuloy silang tumulong sa ibang tao sa baryo. Kung may kapitbahay na nangangailangan ng tulong sa pagtatanim, handa silang dumalo. Kung may batang hindi makapasok sa eskwela dahil walang gamit, nag-aambag ang kanilang pamilya upang makatulong. Hindi naging mahirap sa kanila ang pagtulong dahil naramdaman nilang ang pagkakaisa ang nagligtas sa kanila noon. Ngayon, gusto nilang ituro iyon sa bawat tao sa baryo. Jake, sabi ng isang nakatatandang babae habang binibigyan sila ng isang basket ng sariwang gulay. Hindi ko malilimutan ang nagawa niyo para sa aming lahat. Kung hindi dahil sa inyo, baka wala na kami rito. Huwag niyo pong pasalamatan kami lang, Nay Cora, sagot ni Jake. Lahat tayo ay nagtulungan at alam ko pong kaya pa nating magawa ang mas marami pa. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong nagiging malapit ang bawat pamilya sa baryo. Ang simpleng kamustahan sa umaga, ang sabay-sabay na pagkilos tuwing may pagtatanim, at ang maliliit na pagdiriwang para sa bawat tagumpay. Lahat ng ito ay nagbigay ng bagong sigla sa kanilang komunidad. Natutunan nilang sa bawat hamon, ang pagkakaisa ng pamilya at ng baryo, ang tunay na susi sa tagumpay. Tuwing gabi, kapag ang trabaho ay natapos na at tahimik na ang paligid, umuupo si Jake sa isang lumang bangko sa labas ng kanilang bahay. Sa ilalim ng liwanag ng mga bituin, nararamdaman niya ang presensya ni Gab. Parang nasa tabi pa rin niya ang kanyang kuya, na tila sinasabing, "Magaling Jake, tuloy mo lang." Hindi na siya nalulungkot sa pagkawala nito. Sa halip, ginagamit niya ang alaala ni Gab bilang inspirasyon upang ipagpatuloy ang kanilang nasimulan. Isang araw, habang naglalakad si Jake sa daan, nakita niya ang ilang kabataan na nagtutulungan sa pagbubuhat ng mga kahon ng ani. Tumigil siya saglit at pinanood sila. Isa sa mga kabataan ang tumingin sa kanya, ngumiti at sumigaw, "Kuya Jake, salamat sa inspirasyon. Gagayahin namin ang sipag mo." Natigilan si Jake. Hindi niya akalaing ang mga simpleng gawain niya noon ay magiging dahilan para magbago ang pananaw ng mga kabataan sa baryo. Ngumiti siya at sumagot, "Walang anuman. Basta't magtulungan tayo, tiyak na magiging maayos ang lahat." Habang lumilipas ang mga araw, naisip ni Jake na sa kabila ng lahat ng pagsubok, nakahanap siya ng bagong simula. Hindi lamang niya natutunan kung paano magtanim ng palay o mag-ayos ng irigasyon. Natutunan niyang palakasin ang loob ng iba, magbigay ng inspirasyon, at ipakita na hindi kailanman dapat sumuko. Ang bawat araw ay isang pagkakataon upang muling magsimula, ngunit ngayon, puno ng pag-asa at inspirasyon ang kanyang puso. Sa kabila ng mga hamon na kanilang pinagdaanan, alam ni Jake na hindi pa dito natatapos ang kanilang kwento. Ang baryo ay patuloy na magbabago. Ang bawat tao ay patuloy na lalaban para sa kanilang mga pangarap, at ang kanilang pamilya ay magpapatuloy sa pag-alalay sa bawat isa. Sa bawat hakbang na kanyang ginagawa, nararamdaman ni Jake ang tiwala ng kanyang pamilya, ang suporta ng kanyang komunidad, at ang pagmamalaki ni Gab na nasa kanyang puso. Sa dulo ng bawat araw, alam niyang may panibagong bukas na magbibigay ng mas maliwanag na kinabukasan para sa lahat.